At lumapag na sa NAIA kanina po ang ikalawang batch ng mga Pilipinong inilikas mula po sa Israel. Agad binigyan ng tulong ng pamahalaan ng mga repatriated OFW. Yan ang ulat ni Rod Lagusa. Rod. Aljo, dumating ngayong hapon ng Biyernes ang pangalawang batch ng overseas Filipino workers mula dyan sa kaguluhan sa Israel. Pasado alas 3 ng hapon kanina nang lumapag dito sa NAIA Terminal 3 ang panibagong batch ng mga overseas Filipino workers sakay ng Etihad Airlines. 8 dito ang lalaki habang 10 naman ang mga babae. Mula sa bilang na ito, 14 ang mga caregiver at 4 naman ang mga hotel worker. Ayon kay DMW Undersecretary Maria Antoinette Velasco Aliones, 10 sa mga ito ang tapos na ang kontrata habang 8 naman ang nagdesisyon na tapusin na ang kanilang mga kontrata. Anya, 8 sa mga repatriated OFW ang nangangailangan ng medical attention dahil meron dito ang may sakit sa puso o tumaas ang blood pressure. Prioridad na mabigyan ang mga umuwi ng psychological aid dahil sa trauma na kanilang naranasan sa Israel. Takot ang pangunahing dahilan ng mga OFW na umuwi lalo't nangangamba sila sa kanilang kaligtasan. Isa dito si Elmer na kasama sa mga umuwing Pilipino ngayon. Ito ang unang beses niya na magtrabaho sa ibayong dagat. Tinapos na niya ang kanyang kontrata na meron pa sanang higit 2 taong natitira. Nang matanong kung babalik pa siya sa Israel, anya sa ngayon ay hindi siya makapagdesisyon. Kasama din sa mga umuwi ngayong araw ang isang OFW na kasama sana sa unang batch noong Miyerkules matapos mabigyan na ng travel clearance. Naiwan kasi siya sa Abu Dhabi ang naturang OFW dahil nakaranas ito ng pananakit ng dibdib. Sila na ang ikalawang batch ng mga repatriated OFW mula sa Israel kasunod ng pag-atake ng Hamas. Nakatanggap din ng paunang tulong ang mga repatriated OFW mula sa DMW, OWA, DSWD, TESDA, DFA at DOH. Ayon sa DMW, ito ang whole of government approach para makapagbigay ng agarang tulong sa mga umuwing OFW. Kasama sa ibinigay na tulong sa mga lumikas na OFW ay tig 120,000 pesos. 50,000 pesos ay galing sa DMW at panibagong 50,000 pesos ang galing sa OWA habang 20,000 pesos naman ang mula sa DSWD. May vouchers naman na ibinigay ang TESDA para sa kanilang magiging training. Kasama sa sumalubong sa mga OFW ay sina OFW Party List Representative Marisa Magsino, TESDA Deputy Director General Vidal Villanueva at OWA Deputy Administrator Hani Aquino. Aljo, ayon sa DMW, nananatiling hamon ngayon ang pagkakaroon ng regular na flight sa Tel Aviv. Itong tiyatrabaho ngayon ng OWA at DMW at sa oras na magawa nila ito ng paraan, ito ay makakatulong para sa mga susunod pa na repatriation flights ng ating mga OFW pauwi dito sa Pilipinas. Aljo. Ang tanong naman dito ngayon, Rod, yung mga kababayan nating naiipit, no? Itong mga nakapangasawa nga ng mga Palestino sa Gaza. Oras na magbukas ang o bubuksan na ang Rafah crossing border ay makakatawid na nga ang ating mga kababayan. Naitanong mo ba sa mga opisyalis natin dyan kung papaano ang repatriation naman ng ating mga kababayang makakatawid na from Gaza to Egypt? Unfortunately, Aljo, sa ngayon ay taga-DMW, si Yusek Aliones ang nakausap natin. Pero matatandaan natin na sinabi na dito ni Undersecretary Eduardo De Vega ng DFA na sakaling payagan na magbukas tong border sa pagitan ng Gaza Strip at Egypt ay nakahanda ng mga tauhan ng embassy dyan sa Cairo para sila ay matulungan na makauwi dito sa Pilipinas. Aljo? Isa lang natanong mo kanina kung gusto nyo bang bumalik pa matapos ang kanyang naranasang trauma sa Israel. Yung halos lahat ba ay ganon din ang kanilang tugon na magdadalawang isip silang babalik muli sa Israel?
Aljo, itong nakausap natin na OFW na si Elmer na taga Pampanga, nang matanong natin siya kung sakaling umaayos na ang lagay ng sitwasyon sa Israel ay kung magbabalik ba siya para magtrabaho doon. Sa ngayon ay hindi siya makapagdesisyon dahil nga natatakot siya. Kanina nung habang ni-interview namin siya, according kay Undersecretary Aliones ng DMW, ay nanginginig ang kanyang kamay habang sinasagot niya ang tanong ng media. At binanggit din kanina ni Yusek Aliones na karamihan sa mga OFW na nakauwi ngayon ay takot. Takot sila sa nangyaring karanasan nila, lalo na pag-atake ng Hamas dyan sa Israel. Aljo. Alright, maraming salamat, Rod Lagusan.